Alright, mega love shot. Pakinggan naman natin to si Manang Amy, mga kabsat, may sinasabi na naman. Inday Sara, bago ano sinasabi mo? Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman. Bakit nila ipipilit si Boying na maging ombudsman? Bakit? Anong kinakatakot nyo kay Boying? Ipakulong si VP Inday Sara bago mag-20. Ipakulong daw si Inday Sara, mga kakabsat. Michael Pangad, takot sila kay Boying. Putragis. Seryoso to? Manang Amy, ayos ka pa ba? Are you okay? Agoy. Bakit? Kung wala namang kasalanan, di patunayan na lang, di ba? Putragis. Takot na takot kay Boying? Bakit? 27 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte. Kung may mga problema dyan na talagang anomalyang ginawa at kitang-kita sa ebidensya, di kasuhan. Agoy, Manang Amy. Okay ka pa ba? Lakas tama to, Madam Kaloyal Betty Bush. Mildita Kabayashi, lakas tama. Sige, tuloy. Kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna. Baka pati daw siya kasuhan. Ano na may kakaso sa'yo? Ano sa tingin mo yung kakaso sa'yo, Manang Amy? Ba't iniisip mo pati ikaw, baka madamay? Wala na. Kung may ginawa kang kalokohan, malamang. Diba? Kung wala naman kayo ginawang kalokohan, anong ikakatakot nyo? Ano ba yan? Takot na takot kayo kay Boying? Ang paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Ang tanong, nasaan ba kasi yung pinagtatanggol mo? Sa panahong mayroong kalamidad, nasaan siya? Diba? Kung hindi tayo titigil sa kapapumulitika mang-aasar, panoorin natin. Iginiit ni Senadora Amy Marcos na pinipilit umano ng administrasyon na italaga si talaga lang? Asan ang source mo dyan? Department of Justice Secretary Boying Rimulya bilang ombudsman upang maipakulong si Vice President Sara Duterte at ang mga kaalyado nito. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative, Chacha. Binoking ko ang Plan B na impeachment para sa walwal na landas. Impeachment para mawala sa landas si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na sila. Tayo sa ombudsman naman para ako ang magsampa ng kaso. Noong May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi tayo titigil, pamumulitika, mag-asaran tayo, giit ni Marcos. Sabi ni Amy Marcos yan, hindi si Pangulo. Para may interview natin si Kono. Ito. Hinggan natin to. Okay. Boying! Kakasakon mo daw, hindi mo daw titigilan ng mga Duterte. Totoo ba yan? Iyan ang tiniksa ni Amy, si Sara at si Boying. Di ba? Naka po. Nasbak manin. Okay, sa mga bago pasok dyan, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sige, tuloy. Boying, pasok. I'll be filing a motion to resolve the issue. As soon as possible. Tapos sir, ano po ba yung inilalatag natin doon sa ating pong naging sagot na from the start hanggang po sa ngayon? What do you mean? Sir, ano po yung ipinaliwanag natin doon po sa simula? Well, I'm applying for a leadership position. That's what I'm doing. Clarification of leadership position. Siyempre, nako po, ombudsman. I'll be filing a motion to resolve the issue as soon as possible. Tapos sir, ano po ba yung inilalatag natin doon sa ating pong naging sagot na from the start? Parang bitin to Boying Rimulya. May latest dito kay Boying. Amy Marcos. Ito. GMA, medyo mas mababa to, okay? Sa complaint na inihain sa inyo ni Senator Amy Marcos sa ombudsman? I'll be filing a motion to resolve the issue. Tapos sir, ano po ba yung inilalatag natin doon sa atin pong naging sagot na from the start hanggang po sa ngayon, sir?
Not really. Sir, ano po yung ipinaliwanag natin dun po sa simula? I'm applying for a leadership position. That's what I do. Opo. Sir, will you also get your reaction because Senator Amy Marcos is claiming that acting ombudsman right now is facing pressure to allegedly dismiss this. No comment. I don't want to comment. Opo. Pero sir, ano po yung gusto niyo ipaintindi po dun sa naging action niyo po noong nangyari po yung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Trabaho po namin yan eh. To keep the country stable. Hindi na sila nakamove on. Violence, to prevent the happening of any untoward acts. And I think that we were able to peacefully bring him out abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Sir, for the record po, what happened to the complaint? Is it archived, still alive, I don't pending? know. But it's still pending in the Supreme Court. There's a petition in the Supreme Court. Yung isa. About it. Opo. Sir, pero Opo. Sir, doon po sa mga paliwanag po ng opisina ng Department of Justice, maging po nung iba po pong mga ahensya na kasama po doon sa pagpapatupad ng arrest warrant na po na yun. Ano po sir yung, kumbaga basehan natin? Ano po yung... Basta ko yun, ang opinion ko kasi. Ano yan eh? It's a time when they asked the Secretary of Justice what his opinion is, if it's the right thing to do. And I said it's the right thing to do. I gave the clearance. That's it. It has a basis in law. It has a basis in 1951. So in the Republic Act 1951. That's it. Sir, to clarify, you filed a certiorari on the complaint? They filed the certiorari in the Supreme Court against us. Yung original. Original. Pero yung sa ombudsman po. Sa ombudsman level pa. Yung kay Senator Amy po, yung complaint. It's only on That is still ombudsman level. I'll be filing a motion so this will be resolved as soon as possible. And then you mentioned po kasi na, sir, nagiging challenge yung pag-apply ng grants. Is it connected to that? Yung sinukins mo? Well, it's a question asked to me. And by the way, I'm also personally affected. So I actually, the way that I think it is, the way that I think is right. Sir, were you given a clearance for the JP? Not yet. That's why I'm still applying for it. If you just stand sa lifetime change, do you want it stricter or the same language? I think that the community will be the ones to tell us. I think that we can rely on the people of the Philippines to help government in advocating or in enforcing a lifestyle check. Yun ang taong bayan na pwede magsabi kung ano nangyayari sa mga paligid nila. Sir, on SALN, sir, yung naging order po dati ni Ombudsman Martires na hindi po basta-basta ilalabas yung mga SALN. Ano po yung stand niyo po doon? Gusto niyo po ba publicly? Basta yung taong humingi ng SALN, should write what the intention is. I think that's pag yung taong bayan daw, mga kabsat, no? Hinilig yung SALN ni Sara, ni Digong, Tragis. Pag siya ombudsman, NASPAC. Ito na, mga kabsat, may keyword na dito. Kaya pala takot na takot sila kay Boying. Ang humingi ng SALN should write a letter of what the intention is. I think that's the most important thing. It should not be used for verification purposes. It should not be used for blackmail. And it should not be used because I mean the problem here is people can be kidnapped if you reveal what is there. So we have to be careful about this information. But it can be done if it is an investigative report, if it is it's something that's being done by government agencies. It can be done. It can be done. We can provide us. So sir, this will be basta ano lang, with the proper safeguards lang. Kasi nga, we also have to protect the people. Sir, anong klaseng safeguards po yung gusto nyong i-impose? Well, reduction of information? Ano ba, sir? I-redact yung ibang bagay. And commitment not to publish some things which may cause trouble to the people or the families. So easier access for the media, sir? Oh, yes, easier access. Yes. Will you be issuing a memorandum reversing the 2021 memorandum of Ombudsman Martires? I think that will happen when they're ready. If I get one. So, yung answer niya na po. Oo naman, masyado na kayong assuming dyan. Hindi pa siya ombudsman. Masyado niya na no? Pino-foresee ka agad. Natataranta na yung kabilang panig. Anak naman ng kamote, oo. Relax, hintayin niyo, saka kayo magsalita, magtanong. Kapag nandun na siya, hindi yung wala pa siya sa pwesto, ang dami nilang aplikante. Di ba? Higit 10 ang aplikante dyan. Hindi lang si Boying. Di ba? Agoy. Po kanina na about sa assurance na the office of the ombudsman will not be used as a political weapon. Yes. Marami kasing file ng kaso. Ginagawa nilang lugar para ano yan Ang DOJ ginagawang lugar ng abogado maging collection
collection area. Pa-file na ng criminal case para makakolekta sila, pagsasettle sa kanila. Ganun din dito sa politika, nangyayari yan. Sa politika naman, sinusubukan nila kunin yung side ng kabila para parusahan ng kalaban. The ombudsman has to be fair. Sa akin naman, it has to be fair. Hindi naman dapat we-recognize. It should never be recognized. How about the resident ombudsman program, sir? Are you willing to replace that? Yes, of course. But I think the community is a better, more reliable ally in the fight against corruption within the community itself. I mean, neighborhoods where my fellow public servants live. At saka isa pa, masyado kayong atat. O, di ba? O, ang dami na mga OIC ombudsman ngayon, di ba? Ang dami na. Dalawa na yata ang nailigay dun. Kaso, my God, kung talagang dapat si Boying na wala nang iba. Pero, relax. Masyado kayong atat eh. Takot na takot kayo. Hindi pa nangyayari. Ha? Bakit? Wala kayong tiwala sa mga kalaban ni Boying. Malay nyo silang mapili. Kabahan na lang kayo kapag nasa pwesto na si Boying. Nako naman, Manang Aimee. O, sige, tuloy. Sir, what's your stand on lifestyle checks for relatives of public officials? Pwede naman. Why not? It should happen. Yun. Okay? Thank you. Thank you, sir. Yun. O, di ba? Nako po. Paano naman kasi itong si Aimee? Nakon na naman, di ba? Ibinunyag ni Aimee Marcos na Manoy na pwedeng ipwesto si Boying as ombudsman para makasuhan at ipakulong si VP Inday Sara Duterte at mga kaalyado nito tulad ko. Baka isama ako, kinakabahan. Ayon kay Marcos, pinipressure umano ngayon si Ombudsman OIC Dante Vargas na ibasura ang kaso ni Remulla sa korte bilang kapalit ng naturang posisyon. Tragis. Nako pa, Aimee Marcos. Okay ka pa ba? Ayan lang, di ba? Hintayin natin ang susunod na kabanata dyan, di ba, Senchang? Di ba, mga kakabsat? Hintayin. Masyadong maingay si Aimee, maligtas lang si Sara. Sinabi mo pa. Madam Betty Bush. Naspak nga talaga. Alright. So, yan lang naman, no? Tarantang-taranta na yung mga kampo ni Duterte, mga kabsat, no? Especially, sabi nila, kasi hindi sila nagtagumpay sa kwan, eh. Anong hindi nagtagumpay? Si Digong nga, nasa kwan na. Nasa kulungan. Nagdudusa sa kanyang ginawang kasalanan. 'Di ba? Goy. Nako ba? Lalo na September, kailan yung hearing? September yung hearing, kung di ako nagkakamali, mga kabsat. Tama ba? Tama. September ang hearing. Ang tanong, anong exact date nun? Ibig sabihin, nako po, palapit ng palapit, kaya naman pala kinakabahan. Kaya naman pala, no doubt. Kaya naman pala. Agoy. O siya, wag kasi kayong atat. Hintayin nyo lang kapag nandyan. Parang kay General Torre, atat-atat kayo, di ba? Dapat, bakit wala pa rin pwesto si General Torre? Hintayin nyo. Masyado kayong atat. O ngayon, wala pa sa pwesto si Ombudsman Remulla eh. Gusto nyo? Talagang kwan nyo na. Gumagawa na kayo ng eksena. Agoy. Nakapo, gun na. Kung wala kayong kasalanan, walang problema. Pero kung may ginawang katiwalian, ayun lang. Di ba, Michael Pangan? Ganun lang. O siya, next time, mga kapsat. Okay, next tayo, next. My goodness.